sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba, meron kang protection. Ang Estadong magbibigay siya ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin eh. Yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkas nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo. Pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano pa sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to. Tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So, paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo. Nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? Ibibigay mo lang ang papeles mo. Pagkatapos, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. Bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirmari? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun. Sa totoong buhay. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali naman magpanotaryo.
Nasa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron? Di ba? Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila eh. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao, pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 and blah, blah, blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, ipukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kino-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. Pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na... Pati nga ako, hindi ba? Siyempre, kayo mismo. Kayo ang nagsusulong ito. Akalain mo doon sa resolution ng judge pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Maring damay. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman? Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya? Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma ng abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh. Ang hindi kinalimutan niya. Ayan, kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento
Para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din, ng pagkakano, kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, Aha. lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yun, ay sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan nyo ko ng 10 sample. O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Aha. Sabi niya, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Ngayon, total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Eh sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko, stop ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman nyo yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong... ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, blah, blah. That considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dahil punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n sa Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni executive judge. Na naman. Sabi ni executive judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na yung may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdesisyon, siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Dapat hindi ako partido sa kaso. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa petition nyo yan eh. Yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma, hindi ko po pirma yun. So kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya na notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, meron na po kasi akong isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano? No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katwiran niya? O yan isang example. Meron ka pa yata. Hindi po pala yan. Ngayon lang namin nalaman yan. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas.
Gusto niyong palakihin? Palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po, ha? Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw magdesisyon, ikaw magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw mag-decide? Sinabi ba? Baka alam na niya na mapapahiya siya pag... Ikaw nagsabi niyan. At posible, natutuon sinasabi mo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... Kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... ano pa yung mga ng pagtatakip? Sa Panlilin lang. Nako. At para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest Kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis nyo, nabanggit, ha? Lahat gagawin lahat na. Sana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan. Kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng Corporation Code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, kailangan maglagay ka ng independent director. So, halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Doon sa bangko na yun. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay samantalang independent director, alam nila ito Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon Pero madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong Ito nga po. Ito po yung itatanong natin Kasi magagalit sila, wala tayong box populi. Ito, naghanda po tayo. Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Saldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya, ay isabit siya sa puno. Sasabit lang naman sa puno. Ikaw naman, pero nakatali yung At ang pangalawa... Patiwari ko sa leeg lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyaring ito, halimbawa. Subukan mo, halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Ay, naku po. Baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney. Ang sabi ng iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Tama, pareho yan Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Hindi, ito
Totoo, Sen, hindi. Meron pang mas mataas kay saldi ko. Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala. Ito po ang ating katanungan sa ating mga babayan. Naniniwala ba kayo na may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya makauwi ng Pilipinas? Hindi siya uuwi? Kala ko naman ang itatanong. Aha. Sige. Ang sagot po ay A, oo, or B, hindi. Meron po tayong paraan ng pagsagot sa ating Vox Populi, ha? Meron pa ipapakitang QR code. Ayan. I-scan po ang QR code na nasa inyong TV screen at gamit ang inyong cellphone, i-type lang po ang inyong mga sagot. Ayan, ha? Pagkatapos, i-click ang submit button. Automatic po naming makukuha yan. Mabilis na mabilis. Huwag kalimutan, pakilagay po ang pangalan at ang lugar kung saan po kayo naroroon. Tayo po ay kasalukuyang live na napapanood sa ating social media pages. Yung nga pa lang nasa YouTube, baka naman hindi pa kayo nakaka-subscribe, paki-check nyo nga po, ha? YouTube channel, Net25 News and Information. Pakitingnan nyo po para tayo makaabot na sa ating 1 million subscriber. Kasi yung isang channel natin na Net25, 1 million na yun eh. Yung sa Facebook page natin na Net25 News and Information, 1 million na rin po. Ito na lang pong sa YouTube ang Net25 News and Information. Tayo po ay kasalukuyan ring... 1 million. Opo, ang channel po natin, Net25. Net25. And Net25 News and Information. Tayo po ay sabayang din napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC 1062. Bago po natin ibigay ang advisory ng Department of Health, bibigyan ko kayo ng konting patikim, Sen, na susunod natin tatalakayin. Ang isang pinalulutang ngayon, di ba kayo nag-file na ng mga SALN, mga senador? Lahat yata kayo nakapag-hain na eh. Ba meron pong lumilitaw na report ngayon, ikinumpara yung SALN ninyo eh sa Statement of Contribution and Expenditures. Yung SOSE. SOSE. Tiningnan nila, teka muna, paano nangyari ito? Parang hindi ito katakataka. Parang katakataka ka mo. Parang hindi katakataka. Ang sabi nila, ano kayang klaseng excited ka namang masyado. Ano kayang klaseng mathematics ang ginamit dito? Yan po yung sasagutin natin. Arithmetic lang yun, di ba? Sasagutin ninyo pala, Sen, hindi ako kasali. Pero wag nyo na ako ipapakompute dahil mahirapan. Baka ipakompute na naman sa akin yung milyon-milyon at libo-libo. Ito, usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Ano? Aha. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tukol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana eh. Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? So, paano mangyayari, Eka, na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami,
sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Aha. Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Aha. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Aha. May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson?
na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. Yan. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang, sa iba't ibang mga reasons, halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nila bagong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung paliwanag? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang bang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan. Huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sinuman, ombudsman, sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, halimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic
literary or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila. Hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, ay, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kung naniniwala ba kayo may banta sa buhay ni Saldico kaya hindi siya umuwi sa Pilipinas. Opo, may nagbabanta po sa kanya kaya di makauwi. Tina Nobi ng Malagasang, Imus, Cavite. B, hindi po naniniwala. Alibay lang po yan, lalo na ng mga may sala. Don Cruz, Tansa, Cavite. B, hindi po. Isa sa mga dahilan niya lang po yan. Paulino Peralta ng Hong Kong. B, hindi po. Kasi protektado po siya ng most guilty. Kaya nakalis po siya ng bansa. Queenie ng May Kawayan, Bulacan. Abi, hindi. Pag ayaw, maraming dahilan. Raymond ng Nueva Ecija. Opo, dahil sa ang susi para maituro ang pinakautak ng lahat ng ito. Vladimir Somo ng Doha, Qatar. Oo, naniniwala ako may banta sa buhay niya. Galing yung banta sa mastermind ng flood control. Emilda Marimla ng Dubai. B, hindi po. Pilit talagang iniiwas ang nagawang anomalya. Rosendo sa Balye ng Cavite City. B, hindi po. Palusot lang yan. Bina Vargas, Kiambao, Shigaken, Japan. Walang banta si Saldico. Palusot lang ng abogado niya yan para di siya umuwi. Myla Hetahobe ng Hong Kong. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ito pa ang reaksyon ng ating mga kababayan. B, palabas lang nila yan para di maimbestigan sa hearing. Ding de la Cruz, Sablayan Occidental, Mindoro. B, hindi ganyan ang ugali ng Pinoy. Mas gusto namin na malaman ng katotohanan. Umuwi na siya. Kaya niyang mag-protect sa sarili niya. J. Ramirez, Cabuyao, Laguna. Oo, naniniwala po. Pero hindi lang po galing sa taong bayan ang banta. Mas higit pa sa pinaka-mastermind talaga. Ayaw talaga siyang pauwiin. Ewoks Miguel, San Pascual, Batangas. B, wala po. Sa palagay ko po, may nag-utos na wag muna siyang umuwi para mapagtakpan ng tunay na mastermind. Daddy Ray Vlog ng Bambantarlac. B, hindi po totoo. Emily Hopia ng San Mateo. Sen, meron tayong mga greetings para po sa inyo. Happy birthday sa kambal na sina Fernando at D. Esmel. Tama ba yun? Esmele po, Esmele. Esmele. At sa kanyang anak na si Bongbong Esmele.
na nasa Ontario, Canada, at kay Lemuel Iglesias na nasa Thailand. Happy birthday to Marlon Maminta ng Tagumpay, Rizal. Happy birthday kay Richard Salinas ng lokal ng Bermuda, GWS, distrito ng New York. Happy birthday kay Jay Valenzuela ng Pililla, Rizal East. Happy birthday to Brother Ronald Curamao ng Radyo Aguila. Happy viewing to Ray Dan Bareno and Thea Bareno ng lokal ng Arbismen, Oberon East. Happy viewing to Brother Allen Santiago, tagapangasiwa ng distrito ng Northeast, California. Belated happy birthday sa aming tagapangasiwa ng distrito ng Spain, ang kapatid na Froilan si Enriquez Jr. Happy birthday po kay Ka Romy Ombao ng Balanga, Bataan. Pagbati mula sa inyong anak na si Ka Brian Ombao. Happy birthday po sa araw na ito si Grace Piad. Ang pagbati mula po sa kanyang Mr. Romy Piad. Happy birthday to Florencia Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Happy viewing po sa Lagitan family from Katarman, Northern Samar. O, Vox Populi na. Ayan. Teka muna. Teka muna. Ayun, happy viewing kay Tita Mids Laksamana. Sen, siya daw po ay magpapadala ng pili at cashew nuts na may kasamang yema at pasensya at may hopya pa. Talaga na. Ang dami. Resulta na tayo. Sen, baka may... teka muna, may pahabol pa tayo. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuha raw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ano? Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Yeah. Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung sabpina sa iyo para dalhin kay Gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo kinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunan pa niyo kung anong oras eh. At kung sino yung sumundo, alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So, ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Ito yung punto eh. Kaya, alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, na salaula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Ba't imbes na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo? Di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo.
Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, o yan, pinalutang niya, i-course niya yung sabina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Sen, ito ay, November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka akala nila, ito, live ito, ha? Kaya nga po, Ano ba tayo ngayon, 7? 7 po ngayon. Oo. Titingnan ko lang yung kalendaryo, ha? Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo, Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17, November 18. Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Maghihiring daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga daw. O anong kinalaman ng 16, 17 at 18. 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November... Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako Aha. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago Di ba? Opo. O gusto niyang marinig ko kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema So, sa pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Hindi naman, siguro. Di ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula't mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan nating maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? Di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na Sinira yung balisasa di ba? At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Parang... Mauhuli mo na yung isda Bigla nag-time out. Akala mo yung pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. Yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. Tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi sa tanong na naniniwala ba kayo may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya umuwi ng Pilipinas? Ang nagsabing oo, may banta, 33%. Ang nagsabing hindi, 67%. Sen. Ano masasabi natin dyan? Pasalamatan na lang natin ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na pong kayong nagtiyaga. Sana po nakatulong kami sa ikaliliwanag ng mga ilang pangyayari at sana po ang inyong hapunan napakasarap po ng inyong ulam. Ayan. Maraming salamat po. Paghandaan po natin ang bagyo Yan ay papasok ng kung hindi linggo ay Lunes ng madaling araw. Yep.